sa mga naloko or nabudol di umano ni Norman Mangusin, mga kahombre ko, no? Atin hong mapapakinggan ang storya ni Madam Susan. So, Madam Susan, maraming salamat at kayo nandito. Kung tawagin siya ni Norman back in the day ay Mami Susan. So, isa po siya sa mga mamis na tumulong back in the day kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Kung maalala nyo, meron na tayo na interview, si Mami Karen Whitmore ng UK. Ngayon naman, nandito tayo, nasa harap natin, si Mami Susan ng USA, mga kahombre ko. Okay? Mami Susan, magandang araw sa'yo. Magandang araw. Maraming salamat at kami ay pinaulakan nyo sa munting panayam na ito. Maraming po salamat. Mami Susan, kwento niyo naman po sa amin. Saan nagsimula ang kwento ni Norman Mangusin sa buhay niyo? Nagsimula yan, makita ko siya na sa YouTube. Hindi nung panahon ng COVID na sabi ko, ang galing naman nito. Isang trailer. Hindi talaga, no. So, mga ako, until parang naano ko na manood. Na-addict kayo manood? Then, naano ko sa challenge kasi ang katwira ko noon, yung parati ko sinasabi na many are called, few are chosen. Maybe, tinawag ako ng Panginoon para tumulong. Yun, challenge ko siya sa bigas, bigay ako ng bigas dito, bigay ako ng bigas doon. Kumbaga, tinanggap niyo yung challenge niya. Okay. Nagkaroon siya ng mayaman challenge. Ngayon, yung mga tao, katulad ng isang barangay, bibili ako ng mga 20 to 40 na bigas, and then i-challenge ko siya kasi i-double down niya yun. Ganon yung mayaman challenge noon nung nag-uumpisa siya. But sad to say, ni isang butil ng bigas, hindi ako nakakuha. Kasi nung sinabi nilang magbibigay, sasagutin, nagkataon naman ang araw na yun, hinuli siya. And wala ako dito, it was my cousin. Wala na silang nilabas na bigas. Pinapadala niyo yung pera niyo doon sa pinsan niyo. Oo. Para bumili ng bigas. Bumili ng bigas, i-challenge. Para I-video, mag-video. kumbaga, i-video. Oo. Idodobol yung bigas yung itutulong, di ba? Kumbaga, napaniwala kayo sa ganun Oo. style. Okay. Ang sawa nga ng Diyos, may isang butil na ng bigas. Wala. So, yung 40, ibibigay niyo pa rin naman yung pinamahagi niyo. Oo. Eh, nung mga ayon, sumilang na yung maraming mga vlogger, yung mga ganyan. Naano tayo sa, kunyari, may mga bata na nasa ospital. Mababait yung mga vlogger noon, walang mga scam. Ngayon, nung ano yun, nagpapadala ako sa pampaospital. O sabi ko kay Papa Bear, merong isang batang COVID. Hanapin mo yung ospital. Go tayo dyan, bilhin mo ng gamot, bilhin mo. Nung dumating sa Papa Bear, patay na yung bata. Sabi ko, Papa Bear, ibigay mo pa rin yung pera. Kami dalawa ni, kasi hindi pa ako vlogger noon. So, ibig sabihin, wala akong intensyon na magtutulong para i-vlog. Alam mo ba, humingi yan ng kalahating milyon allowance buwan-buwan sa kulungan. Andun kami talagang nakikinig kami kasi inaano niya kami. Nagkakataon kami, trilyonaryo. Doon na ako medyo Nag-question. parang hindi ako tulad ng mga mami na araw-araw nagbibigay ng palipad. $50, $100. Kaya maabot ng milyon yung ano niya. Kita niya. Kasi ang nangyari doon, sipsipan. Nabiktima pa ako dyan na may nagalit sa akin, mami, taga-Italy. Hindi ko naman inaano. Kasi sila gusto nila mag-charity. Kung mag-charity kayo, bulsa nyo. Tama. How can you imagine in 1 month, $500 to $800 ang ipabibigay ko? Kaya umayaw ako. Ganun ang gusto nila, kumbaga. Bawat isa sa kanila, katulad nito kunyari, nagtayo ng FFCI. Hindi ako sumali. Member, bawat isa, 800 pesos. Yung FFCI ko no. Yung personal. Yung personal. Oh my God. Marami silang tinatag na mga investment. Hindi ako sumali kasi nasa Amerika ako. Sabi ko sa kanila noon, bakit kayo magbabayad sa FFCI na member? Ihulog nyo na lang sa SSS, sigurado pa kayo. Lagi ko pinagagalitan yung mga
mga OFW. Pero 800 pesos, tama? Okay. Bakit yung ibibigay sa FFCI Yung na pera. bagong-bago na hindi man lang established para saan yan? Ginaganong ko sila. O ngayon, ang tanong nila sa akin, Mami Susan, nasa na yung binigay namin? Sabi Matagal ko, po ba yun na panahon na nagbibigay? mga 2 taon? Oh my God! Tas marami sila. Madami. Let's say, sabihin na natin 100,000 in different 100,000 na tao? country, different country. Sa Hong Oo, Kong. 100,000 na tao all in all. Oo, yung member. So umaabot ng 80 million pesos yung nakuha Siguro nila. ganun, di ba? More or less, oo. Hanggang saan ang FFCI hindi registered. Oo, hindi registered, yes. Oh, ngayon ito naman mga to, ako mula nung nagkaroon ako siya, ako tinatanong. Sabi ko, guys, saan kayo nakakita ng trilyonaryo? Hindi naman tayo tanga, sir. Tama. Siyempre naman. Kahit paano may maniniwala ka, Reyna daw ang ina. Ng Cordillera, tama. Ayun, sabi ko nga, inanakan daw yung nanay niya, gumamit ng IVF. Nung panahon pala nila, hindi pa uso yon. Wala pang ganun yata. Di ba? Alam mo, wala ako ni isang dugo niyan. Kaya nga, boss. Nanay niya, nagsilang nanay niya. Mm. Pero kahit ako na nagsilang nanay, wala akong dugo niya. Mm. Alam mo ba yun? Yes, boss. Naiintindihan ko. Paano? Sige, paano nangyari yun? Dahil, Sinilang ako ni nanay eh. Pero wala akong dugo niya. Paano nangyari yun? kasi pinanganak mo ka doon. Baby ka lang. Siya nga ang nagsilang sa akin. Ipinanganak niya ako. Pinanganak ka niya pero wala kang dugo. Yes, wala akong dugo niya. Paano nangyari, boss? Yun. Paano nangyari yun? Yung sumili niya ng nanay ko, Okay. dahil hindi na pwede mga nakamami ko. Kumbaga, yung in-inject, parang ilabelo. Ganun. Pwede ba yan? Pwede yun, boss. Kay Vicky Bello, ganun yung ginawa sa anak niya eh. Inano sa ibang babae. Yung in-inject doon sa ibang babae. Kasi, Pwede pala mangyari yan. pwede yun. Pero hindi, yan nanang ko. Yan ang nagsilang sa akin eh. Kaya natatabemi siya doon. Ang masakit kasi, alam mo ba, meron tayong mga OFW, nag-invest doon sa 3 for your money. Yung mga ganong negosyo noon, 200,000, 100,000 na inipon, pagpagawa ng bag. Pinagkatiwala sa kanila. 200, 100K, tas ibinigay dito sa mga to. Oo, para daw nagtatayo sila ng mga investment, madali daw ang kita. Ako, sabi ko, hindi ako pwede dyan. My goodness. Kasi hindi ako nagtitiwala. Yung stock market nga doon kami na ng asawa ko nung bumaba Tapos dyan pa na hindi mo naman kilala. Di ba? May ganun na. Although, tumutulong ako, pero hindi ako diretso. Ang masama nito, nung nangapan niya yan, kasi sa Sundapcon, laging, inaano nila ako doon, nangingi ng tulong sa mga FFCI mami. members, oo. Oo. Sa akin, diniretsa ako na, Mami, tulungan mo naman ako kasi Nakausap mo siya. doon sa sa Pilipinas, si Dong Batalan. Si Dong, okay. Grabe. Si Pupuntahan- Dong yung kausap nyo. Oo. Okay. Ito pa nakakatawa, dadalawin mo siya sa kulungan. Ang daming request. Anong request? Lechon. Magpapakain daw doon. Tapos jumbo na hipon. Sabi ko, Yama, hindi ko naman kaya yan. Kasi di naman ako nagpapa-impress. Kasi nakita ko kaya maraming nalokong mami. Parang yung payabangan nila nung mga panahon na yon. Pataasan. Oo. Pasikatan, Para pasiklab. bang they want to get the attention of Norman Mangusin. Muntik pa akong madali sa bahay ko. Meron kasi akong bahay. Yung pinagagawa ko noon. Ngayon niloko ko nung arate ko sa amin ng dalawa. Lahat ng utang. Ito naman si Yama, dinaldal kay Kulaong. Ito, nagkaroon siya ng greediness. Na akala nila mauuto nila ako. Sabi niya, Mami, ako na magbabayad ng 1 million mong utang. Pero ang kapalit, sa kanya ko ibibigay yung title. Hanggang ngayon, di ko pa nakakuha sa kaibigan ko yun. Oh my God. Tinago. Tinago. Hindi mo naman binigay.
Para kasi noon, parang kapatid ko siya, pinagkakatiwalaan So, binigay niyo ko kay siya. Norman yung titulo? Hindi. Okay. Doon sa kaibigan ko, gusto ni Norman makuha. Yung titulo, pero hindi naman nakuha. Hindi Okay. naman tayo tanga. Hindi, unfortunately, marami Oo. siyang